Maganda yung ating pag-uusapan ngayon. Kasi ito ay medyo mahirap pag-usapan pero susubukan nating intindihin. Sabay-sabay tayo mag-iintindi kasi pati ako, hindi rin ako bihasa dito pero subukan nating intindihin kung ano ang sinasabi ng ating ipagdiriwang sa linggo at saka yung binabasa natin, pagsasamahin natin yon. Pag-usapan natin ang banal na Santatlo o yung Holy Trinity. Kasi sa linggo ay Trinity Sunday, itong darating na linggo. Ang Holy Trinity ay central sa pananampalatayang Katoliko at sa buhay natin mga Katoliko, no? Dati akala ko, ang sentro ng ating pananampalataya ay yung passion, death, resurrection, and ascension ni Jesus. Ngayon ko lang nalaman na ang central pala na mystery, central mystery ng ating pananampalatayang Katoliko at buhay Katoliko ay ang misteryo ng Santatlo. Kasi pala, ang misteryo ng Santatlo ay pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili. It is God Himself. Kung sino siya, sino ang Diyos. Yung Paschal Mystery ay napaka-importanting mystery, of course. Kasi tayo ay nabigyan ng panibagong buhay. Ito naman yung ginawa ng Diyos para sa atin. Dahil na yung kaibahan, ang pagpapakilala ng Diyos ay ang Holy Trinity, no? Pinapakilala kung sino siya. Yung Paschal Mystery, ito naman yung ginawa ng Diyos para sa atin. So central pala ang Holy Trinity, no? The mystery of the Holy Trinity. Naniniwala tayo na iisa ang Diyos, na may tatlong persona. Alam natin yan, di ba? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Hindi ibig sabihin nito na tayo ay naniniwala sa tatlong Diyos. Malinaw po yan, ha? Hindi tayo naniniwala sa tatlong Diyos. Iisa lang ang Diyos. Isang Diyos na nasa isang relasyon ng pagmamahalan, love within Himself, the Father, the Son, and the Spirit. They are not three separate gods. Isa lang sila, pero tatlong persona. So, sino ba itong mga tatlong persona na to? Bigyan natin ng konting pagpapakilala kung sino ba ang tatlong persona na lagi natin pinag-uusapan. Alam natin lahat to. Ginagawa natin araw-araw to pagka nagsisimula tayo magdasal, di ba? Sinasabi natin, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Nagaantanda tayo. So let us go to the God the Father. Siya yung creator. Siya ang may gawa ng langit at lupa at lahat-lahat na. Kasi ito ay out of love. He is the source of all life and goodness. Siya pinanggagalingan lahat ito. Kapag nagdadasal tayo ng Ama namin, sa Kanya tayo nagdadasal. So siya ang creator, Father. Punta naman tayo sa God the Son. Yan, paborito nyo ito. Ang ating Panginoong si JC, si Jesus, si Jesu Cristo. Siya ang salita ng Diyos. The Word of God na nagkatawang tao para tayo ay iligtas sa kasalanan. Through His life, death, resurrection, and ascension. Yung kanina yung Paschal Mystery, di ba? Sabi nga, meron sinabi sa ano yan, ito para sa akin napaka-importante ito, yung sa Colossians 1:15, sabi, Jesus is the image of the invisible God. Ano ibig sabihin nito? Ang Diyos na dati, ang pagkakaalam nila ay spirit, nagkaroon ng figura, nagkaroon ng muka sa pamamagitan ni Jesus kasi nagkatawang tao siya. Kaya pag sinasabihan kayo, bakit kayo may mga rebulto, bakit kayo may mga statwa, bakit may mga images kayo? Kasi nagkatawang tao ang Diyos. Nakita na natin kung anong itsura niya, kaya merong nabigyan ng gift ng pag-ukit, pag-drawing, kaya nagkaroon na ng itsura. Nakita na natin kung anong itsura niya hanggang ngayon. Kung ano yung nakikita natin, malamang yun ang itsura ng ating Panginoon. Tapos, yung God the Holy Spirit naman ang pag-usapan natin. Siya yung nasa sa atin. Siya yung ibinigay ni Jesus at saka ng Ama nung umakyat na sa langit ang ating Panginoong Jesus. Siya yung nag-guide sa atin.
para gumawa ng tama. Siya yung nasa pagkatao natin. Kasi tayo ay temples of the Holy Spirit. Siya yung nagbibigay ng comfort sa atin pagka tayo ay malungkot, may pinagdadaanan. Siya yung nagko-comfort sa atin. Siya yung nagbibigay ng lakas para mabuhay bilang Kristiyano, para sumunod sa mga utos ng ating Panginoon. Siya ay nakita bilang yung images ng Holy Spirit, yung bilang apoy nung Pentecostes last week. Siya ay hangin. Siya ay kalapati o ulap. Yun yung symbols ng Holy Spirit. Huwag nating kalilimutan na God is love. Hindi po mahal tayo ng Diyos lang ang pinag-uusapan dito, ha. Pag sinabi natin na God is love, siya ay pagmamahal. Siya mismo ang pagmamahal. His very being is love. The Father loves the Son. The Son loves the Father. And the Holy Spirit is the love. Yung pagmamahala ng Ama at saka ng Anak, ito yung perfect and eternal love that is, dahil nga sa pagmamahal na yon, naging isang persona itong pagmamahal ng Ama sa Anak at Anak sa Ama. At ito ay yung banal na Espiritu. Kahit kapag tayo ay bininyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, hindi tayo nagiging miyembro lang ng isang reliyon. Hindi lang po tayo miyembro ng isang reliyon. Tandaan po natin, ha, tayo ay tinatawag na mamuhay kasama ang banal na Santatlo o Holy Trinity. Tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos, ng banal na Santatlo. We become sons and daughters of the Father. Tayo ay brothers and sisters of Christ and temples of the Holy Spirit. So tandaan natin, ha, huwag nating tatawaging Papa Jesus, kasi si Jesus ang kuya natin. Ang Papa ay ang Father. Si Jesus, kapatid natin, ang ating Panginoong Jesus. At temple tayo ng Holy Spirit. So yung mga analogies nito, kasi minsan ang hirap ipaliwanag, no? Paano ba natin mapapaliwanag ang banal na Santatlo? Yung iba sinasabi, parang kape, 3-in-1. Meron 3 iba-ibang sangkap, pero iisa lang na kape. Pero may mas magandang analogy. Siguro mas, eto, tandaan ninyo. Ito yung ginagamit ng mga tao para explain ang Trinity. Ito yung image ng araw. The sun, araw. Ang araw mismo ay parang yung Ama. The source, yung pinanggagalingan ng lahat. Araw, yung Ama. Ang liwanag naman, the light that shines from it, is the sun. Si Jesus yung light. Kasi sabi niya, di ba, I'm the way, the truth, and the light. Pero, ang sinasabi niya na, parang pinag-usapan natin to a few weeks ago, na sabi niya, I am the light of the world. So, ang Tatay ang source, si Jesus ang liwanag, ang Holy Spirit. Siya yung hindi nakikita, invisible siya. Pero nararamdaman natin yung init niya. Siya yung init na nanggagaling sa araw at sa liwanag ng ating Panginoong Jesus. So yan yung mga analogies ng Santatlo. Pero ito yung gusto ko, ito yung araw, ang Tatay, ang liwanag, yung Anak, at yung nararamdaman natin ay invisible na init ng pagmamahal ng Diyos. Ito yung Holy Spirit. Tapos ano pa ba importante sa banal na Santatlo? Tuwing tayo ay nangungurus, di ba? Pagka tayo nadadaan sa simbahan, nangungurus tayo. Kanina, nagdasal tayo, nangungurus tayo. The sign of the cross, ito ay yung paalala sa banal na Santatlo para sa atin. O yung Holy Trinity, no? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi lang ito mga salita. Kasi, yung iba sinasabi, salita lang yan. Hindi lang po ito mga salita, kundi minamarkahan natin ang sarili natin ng katotohanan na kasama natin ang Diyos at sa Kanya lamang tayo. We belong to Him. Hindi lang po ito salita, yung sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ito po ay pagmamarka na tayo ay sa Diyos. Ang banal na Santatlo o Holy Trinity is a mystery. Tandaan natin, ito yung central mystery. We enter into
This mystery, isang relasyon, tinatawag tayo ng Diyos para makapiling siya sa buhay niya na may pagmamahal bilang isang anak. Bilang anak. Tandaan natin na tayo ay anak ng Diyos. So tanong lang po, ramdam mo ba na anak ka? Ramdam mo ba na anak ka? Ramdam natin, di ba? Isa pang tanong, napaparamdam mo rin ba na anak ka? Paano natin malalaman kung anak tayo ng Diyos? Ito, lagi ko sinasabi ito, yung fruit of the Spirit. Last week na sinabi ko, no? Nakikita ba sa atin ang pagmamahal? Kasi Diyos ay pagmamahal. Kung anak tayo ng Diyos, dapat tayo ay pagmamahal din. Nagmamahal din tayo. Tayo ba ay may kaligayahan? O lagi tayong galit? Tayo ba ay may kapayapaan? Ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng away, pero higit sa lahat, ayaw natin masaktan ng tatay. Tayo ba ay mapasensyoso? Tayo ba ay kind? Ibig sabihin, mabait pa tayo? Malumanay? Tayo ba ay mabuti? Tayo ba ay good? Tayo ba ay faithful? Tayo ba ay gentle? Tayo ba ay may self-control? Kaya hindi lang importante na ramdam natin na tayo ay anak, kundi dapat napaparamdam din natin sa iba na tayo ay anak. Ngayon po, puntahan natin yung ganap. Ano ba ang pinag-uusapan natin o yung binasa natin na mabuting balita ayon kay Juan? Una-una po, yung ganap do sa binasa natin, yun po ay nasa scene sila ng huling hapunan. So, nung nasa huling hapunan sila, nagbibili ng ating Panginoon. Nagsasabi nung kung anong dapat gawin. Nagtuturo siya. Pero sabi niya, tama na. Kasi hindi nyo na maiintindihan. Hindi kaya ng isipan ng tao yung mga katotohanan na tungkol sa Diyos. Yung mga misteryo. Marami nang lumayo sa pananampalataya dahil hindi nila naiintindihan. Tingnan nyo yung misteryo ng Santatlo, yung Trinity. Marami mga denominasyon na hindi naniniwala sa Santatlo kasi hindi nila naiintindihan. Kaya tanungin ko, alam niyo ba yung misteryo ng Holy Trinity, yung banal na Santatlo? Naiintindihan natin konti, nasasabi natin ng konti, kagaya ng ginagawa natin yun. Pero lubusan ba naiintindihan natin? Yung misteryo ng Eucharistia, lubusan ba natin naiintindihan ito? Yun bang ang tinapay at alak ay nagiging laman at dugo ng Panginoon na pag kinain natin, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero hindi nagbabago yung itsura. Tinapay at alak pa rin. Ito ay misteryo na hindi natin lubusang maintindihan. Hindi abot ng isip natin yung isip ng Diyos. Sa Bible sinabi yan, yung pag-iisip ng Diyos, hindi natin kayang abutin yan. Meron pong dalawang teologo na ikukwento ko lang yung buhay nila. Si St. Thomas Aquinas, marahil siya yung isa sa mga pinakamagaling na teologo na nabuhay. Siyang sumulat ng Summa Theologica. Yung Summa na yon, halos lahat ng mga theologians binabasa to kasi ito yung napaka ganda, ito ay isang obra, isang mahusay na sulat tungkol sa Panginoon. Habang nagmimisa siya, merong vision, merong revelation na pinakita ang Diyos kay Thomas Aquinas. At dahil dito, gusto niyang sunugin, pero hindi niya sinunog. Gusto niya sunugin yung lahat ng trabaho niya. Ang tingin niya, yung trabaho niya ay isang straw o damo na tuyo. Ang tawag doon, talahib. Parang ganun lang ang tingin niya sa trabaho niya, walang bigat. Hindi niya lubusang naiintindihan, pero yung sa revelation nakita niya, doon niya nakita kung sino ang Santatlo. Meron pang isa, si San Agustin. Si San Agustin misa, naglalakad sa tabing dagat. Doon sa tabing dagat, may nakita siyang isang paslit na bata na humukay ng isang maliit na butas. Tapos kumuha ng isang seashell, siguro tahong o tulya o talaba. Kinukuha niya yung tubig sa dagat, binubuhos siya doon sa butas. Binubuhos siya sa butas sa ganun. Sabi ni San Agustin, Tutoy, ano ginagawa mo? Nililipat ko yung tubig ng dagat, dito pinupunuan ko itong butas na to. Sabi niya,
Paano mapapagkasya yung lahat ng tubig ng buong mundo dyan sa butas na yan? Sabi ng bata sa kanya, yan ang ginagawa mo. Kasi nagninilay siya. Kaya siya naglalakad sa tabing dagat. Nagninilay siya tungkol sa santatlo. Sabi ng bata sa kanya, yan ang ginagawa mo. Pinipilit mo intindihin ang santatlo pero hindi kaya ng maliit mong isip. Ganon po kalawak, kalalim ang misteryo ng banal na santatlo. Parang, lagay natin sa buhay natin yan. Tayo, may mga anak tayo. Nag-aaral sila ng mathematics, no? Ito, binigay ko ng halimbawa kanina to, yung mathematics. Pag nag-aaral ng math, kailangan magsimula muna tayo sa addition, subtraction, multiplication, division. Tapos, may mathematics 1, 2, gaya, no? Hanggang sa, mamaya konti, may algebra na. Meron ng geometry. Tapos yung pinakahuli, yung grade 12, anong tawag doon sa huling-huli? Calculus. Isipin nyo, isang grade 1, bigyan nyo ng calculus, bigyan nyo ng geometry, cosine, sine, theta, yung mga ganon. Maiintindihan ba ng grade 1 yon? Hindi, di ba? So, hindi natin kayang abutin agad. Dahan-dahan natin itong pag-aaralan at nagpadala ang Panginoon na magagabay sa atin para maintindihan natin yung mga misteryo. Although, hindi natin lubusang maiintindihan ito, pero dahan-dahan natin maiintindihan ng konti yung mga misteryo na to. Pero pagkasama natin ng Panginoon, doon ang fullness ng revelation niya. So, ganun din, ano? Sa mga anak natin, hindi natin pwedeng bigyan ng problema na pangmatanda. Kunyari, oy anak, magtrabaho ka na kasi wala na tayong kakainin. Grade 1 lang. Hindi gano'n. May tinatawag na progression. Parang pag-aaral ng tennis. Hindi pwedeng magaling ka na agad, palo ka na palo na malakas. Ano? Parang si Alex Ayala. Kailangan dahan-dahan ituturo siya to. Progression, dahan-dahan. So, kailangan lang, we have to trust the process. Yung process na tinuturo sa atin ng Holy Spirit, yung katotohanan tungkol kay Kristo, katotohanan tungkol sa Tatay. Gagabayan niya tayo. Hingin natin ito. Magtiwala tayo at wag lang natin kalilimutan na magdasal tayo, hindi lang sa Ama, hindi lang sa Anak, pati sa Banal na Espiritu para gabayan tayo sa ating pamumuhay. Ang hihingin nating gabay sa ating pamumuhay ay laging pumili ng tama, humingi tayo ng lakas, humingi tayo ng comfort pag tayo ay may pinagdadaanan. Kaya na narinig ko kanina sa nag-share, sabi niya, meron siyang pinagdadaanan, meron siyang depression. Alam niyo, alam ko, psychology is doing a good job in cases like this, pero napakahusay din, ganda din, magtiwala tayo sa Panginoon, na hingi tayo ng paggagabay, hingi tayo ng comfort sa ating mga pinagdadaanan sa buhay. Lahat tayo may pinagdadaanan, di ba? Meron ba dito wala pinagdadaanan? Wala ba? Siguro lahat tayo may pinagdadaanan. At ang Banal na Espiritu ang gagabay sa atin para malagpasan natin lahat to. Dahil papakilala niya sa atin ang Panginoong Jesus at ang ating Ama. Okay? Ay, tatapusin ko na po dito ang ating reflection. Dasal lang po tayo ng Glory be para sa pagpugay sa banal na santatlo. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. At hingi tayo ng pagdarasal sa ating mahal na Ina. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yun dasal sa banal na santatlo yun, yung pangungubos. Maraming salamat. God bless you.